real talk lang, kapag may pagkukulang sa'yo yung partner mo, sabihin mo sa kanya, hindi yung hinahanap mo sa iba. Nung sinabi mo, bigla kayo nag-away, boy. Now, let's go deeper into the psychology of love. Wanting, desire, at pagkukulang. Well, this is your lifestyle coach, Mark. And this is Life Talk. Let's do this. Now, ano nga ba yung pagkukulang? Well, most of the Filipinos ina-attribute yung pagkukulang sa absence of love. But in reality, it's a misplaced expectation. Paano nagkakaroon ng misplaced expectation? Well, maraming dahilan. Unang-una, sa ligawan stage, we are often showing or putting our best foot forward para lang sagutin tayo or magustuhan tayo nung nililigawan natin. Ganun din sa nagpapaligaw. They put their best foot forward para maakit nila yung taong gusto nila at ligawan sila. Tapos, dagdag mo pa yung mga pinagsasabi ng influencer na kesyo dapat eto ka, maging lover, best friend, therapist, motivator, career cheerleader, emotional regulator. Now, yung ganong klaseng role, kinuha ng isang tao. Plus, meron pa silang sarili nilang pinagdadaanan, sariling problema, sariling stress sa trabaho, so on and so forth. What do you think would happen? Babagsak siya doon sa dami ng responsibilidad niya doon sa isang tao. Now, at first, nagagawa naman ng isang tao yung ganyang klaseng responsibilidad. But, long-term relationship is different. You will acquire stress. You will experience a lot of things, a lot of changes. Kahit yung pagkaumay mo sa partner mo, unti-unting papasok yan doon sa isang long-term relationship, which hindi ina-acknowledge ng mga love guru na yan, mga expert ko no sa relationship, because they do not want to accept that yung model nila ng relationship is very egocentric. Masyadong nakafocus yung pagtingin nila sa pagmamahal doon sa kung ano yung currently nararamdaman nila or emotions nila about the relationship at sa kung ano yung nangyayari sa kanilang dalawa. But the problem with that is emotions are very erratic. Paiba-iba yan. Hindi mo pwedeng panatilihing masaya lang yung nararamdaman mo sa isang bagay, lalo na pag patagal na ng patagal. And alam mo yung nakakatawa dito? Karamihan sa mga influencer, tinuturo nila na kung mahal niya ako, dapat sapat na ako. Ako lang sapat na. Yung mga ganong klaseng idea. And yung ganong klaseng belief ay nagkikreate ng pressure at resentment. And at the long run, katahimikan at hindi nila pagsasabi because of the unrealistic pressure na nilalagay nyo sa partner nyo. Now, the needs of an individual is given by a community. Now, historically, humans or human needs were distributed. Yung emotional support sa family, identifying and meaning doon sa community, and yung desire and vitality sa partner, and then guidance sa mga matatanda, so on and so forth. Diba? Well, sa modern world ngayon, like for example, adventure, usually sa barkada yan. Challenges sa katrabaho, so on and so forth. Yun ang community na kinabibilangan natin at sila yung nagpo-provide ng needs ng individual. Ngayon, sa modern relationship, kinuha ng iisang tao yung ganong klaseng responsibilidad. Diba? And ang ending, they are not meeting the needs na kayang ibigay nung ibang tao or grupo compared sa sila yung nagbibigay ng needs na yon. But the problem with that is ayaw nating makita na ganun yung sitwasyon. Pinipilit pa rin natin na isang tao lang yung pinagkukunan ng needs ng isang tao din. At eto na yung isa sa pinaka-common na ina-advise ng mga
influencer na yan tungkol sa pagmamahal. Pag naghanap yung partner ng isang tao ng connection elsewhere, emotionally or socially, ang madalas branding yan, betrayal, cheating. Kaya kahit sa panahon ngayon na kung saan we are connected by the internet, we feel so disconnected with one another because pinipigilan natin magkaroon ng koneksyon yung iba't ibang tao to one another because we treat that as a betrayal of love, not a system of compensating for the overload nung task na binigay natin sa isang tao. Diba? Pinunta kasi natin sa isang tao yung responsibilidad ng pagbibigay ng different needs ng another individual. Now, another factor is yung psychology of wanting, desire that thrives on distance and not possession. Now, paano ba natin ginugusto ang isang bagay? Well, of course, kailangan bago ito, novelty, and may mystery, may expansion ng sarili or pag-grow. And yung long-term relationship naman, nakabuild siya sa foundation ng familiarity, stability, and safety. Now, yung dalawang sistema kasi na yun sa loob ng relasyon, nagko-conflict siya. Hindi dahil hindi na mahal nung isa, yung isa, pero dahil yung natural state ng desire, it is wanting movement. Ayaw niya nang nag-i-stay sa isa. That's the nature of desire. And commitment wants security. Yun yung paradox ng pagmamahal ngayon. Na ang daming nababaliw na mga tao na hindi nila alam bakit nila gusto ito, bakit nila nagawa ito, so on and so forth. 'Di ba? Yan yung hindi rin maipaliwanag ng mga love guru kuno because they lack knowledge on what are the different kinds of systems na tumatakbo sa isang relasyon. Now, usually when people say may kulang, what they mean is may parte sa sarili ko na hindi na gumagalaw, na unti-unti nang namamatay. And usually, ang ending ng ganyan is nakikita nilang nabubuhayan yung parte ng sarili nila when it connects with other circles of life. Andiyan na yung kaibigan, trabaho, so on and so forth. Which, again, babalik ulit tayo para sa mga influencers at yung mga love guru kuno is already cheating. Now, paano nagkakaroon ng interactions yung tatlong konsepto na yon? Nagkakaroon ng pagkukulang dahil yung isang tao ini-expect nating gawin lahat ng responsibilidad na yon sa atin. And then yung needs na yon, once na ma-realize natin na hindi na ipoprovide ng partner natin, doon na tayo naglo-look outward. Community, work, validation from other people, attention, so on and so forth. Now, nung nag-activate yung pagkagusto mo sa buhay, you want to feel alive. And then, novelty kicks in. May bago kang grupo or hobby na natuklasan, may mga tao that has the same interest sa'yo. Suddenly, you feel alive. Diba? Now, instead of asking, ano ang nawala sa akin, yung mga tao ngayon nagtatanong na, sino ang kulang sa relasyon ko? Now, yung shortcut na ginagawa at pinapropagate ngayon ng mga influencers about relationship is that instead of expanding life, identity, and community, pinipersonalize nila yung gap, pinipersonalize nila yung connection, at yung egocentric relationship nila na kung saan ako lang ang pwedeng magpaligaya, magpangiti at magbigay ng pangangailangan mo.
plus minomoralize pa yung desire, nagkakaroon ng basic pagkahon doon sa good versus bad partner. And ang ending, same pattern, paghihigpit, 'di ba? Control. But after all those, we still do not understand bakit ginagawa or bakit gusto ng tao yung ganong klaseng bagay. Kasi nga, hindi natin gustong alamin. Ayaw nating alamin. Kasi natatakot tayo doon sa sagot na malalaman natin. Now, maraming paradox ang pagmamahal. Love seeks closeness. Desire seeks space. Commitment seeks safety. Wanting seeks vitality. And real maturity is not eliminating one. It is holding all of them without you panicking.